Ito ngayong huling araw ng paggawa ng bahay ni Tatay Eddie. Sa loob nga ng 7 days ay matatapos na. Napakarami na rin ang nangyari. Pukpok dito, lagari dito at maghalo ng simento. Na talaga naman nagpasakit ng aking balakang. Pero ito nga pinakaiintay natin na mabuo ang bahay ni Tatay Eddie na dati nakatira sa pinagtagpit-tagping tahanan at pinapangarap lang na mapaayos noon, ngunit ngayon lilipat na sa maayos at magandang bahay. Pero bago nga natin siya puntahan ay dumiretso nga muna ako sa bilihan ng pagkain dahil nga noong nakaraan napansin natin na wala na siyang ulam. Problema pa nga rin ang bigas niya, kaya ito na nga agad ang aking inuna. Na sa ganitong paraan nga ay hindi muna siya mamoblema sa kanyang pangangailangan sa susunod na mga araw. So yung mga kababayan, at andito tayo sa bahay ni Tatay Eddie. Yan, so ito yung kanyang tahanan na luma. So ilang araw na lang naman makakalipat na siya sa pinapagawang bahay para sa kanya. Meron tayong dalang grocery. Tatay. Sige tatay. Tanggalin na. Kaya ako. Ano tayo? Para sa kanya kasi nung mga nakaraang araw po ay ang ulam niya ay noodles. Nagkakasya yan sa isang araw yung noodles, tapos kinabukasan naman ay itlog. 2 pirasong itlog sa buong maghapon na. Oh, patay. Salamat. Bigay sa akin. Para sa iyo. Maraming salamat. Bigay sa akin ng mga pagkain, maraming bigay sa akin. Suka. Tuyo. Yan po. Maraming salamat. Tinapay, oh. Tinapay. Skeptics. Skeptics. Maraming salamat po. Ay, may bigas ka pa. May bigas. Yan. Pagkain po. May bigas ka pa. Bigas. Bigas po. Meron pa. Nasaan bigas mo? Ay, nala. Tingin na. Wala na. Tingin na. Kasi nung nakaraang punta ko dito po ay parang ang bigas na labang ni tatay ay nasa isang maliit po ba na grapon. Na maliit na grapon, parang lagayan po sa tindahan, mga sari-sari store. Yun po yung pinakabigasan niya. Eh, halos na sa kalahati na lang. O siguro 2 gatang na lamang po yun. Ito, oh. Ito na lamang po yung bigas si tatay. Ito niya nilalagay. Ito na lang lahat. Pagkapigay lang sa akin, aking pamaki. Bigay lamang po sa kanya, mga pamangkin niya. So salamat din po kasi may mga pamangkin po siya na nagbibigay pa rin po sa kanya. At tumutulong po sa mga pangangailangan niya. 1 kilo yun eh. 1 kilo? Pinagkakasya mo sa isang araw. Ay, sa isang araw, nakakailang saing ka? Eh, 1 kilo, wala na ako sa gata niyan. Ah. 3 araw lang. 3 araw mo napagkasya. So parang 1 gatang at kalahati ang isang araw ni Tatay Eddie. 1 araw na yun, no? Oh, ito, mapupuno na! Ay, yan po ang aking katangan napahit. Sige. Mapupuno na yung bigasan ni Tatay Eddie. Yan po ang aking katangan. Itong katungan niya daw. Yan. Siya po Sige. yan. So mga kabayan, at muli po nagpapasalamat ako sa ating sponsor na si Tita Maria Magnet. Ito po yung napamili ko para po kay Tatay Eddie. Maraming salamat po tita. At yun kay Ma'am Betty po sa tulong niyo po kay Tatay Eddie. Sa mga nais po pala magpahatid din ng tulong kay Tatay Eddie, mag-message lang po kayo sa Ren Vlogs, nakita niyo po sa screen, at any amount po naking tulong para sa kanya. So muli po ay malapit na po matapos yung bahay ni Tatay Eddie. Konting-konti na lang talaga at makakalipat na si Tatay Eddie sa kanyang panibagong bahay. So tara, hindi ko na muna papatagalin dahil gagawin ako yung bahay. So tara, gawa muna tayo ng bahay mga babayan. At ito na nga po yung last day ng paggawa ng bahay ni Tatay Eddie. Kukunti na lang din ang gagawin tulad ng pintuan, bintana, kusina at konting pintura.
At habang nga busy sa paggawa ay busy rin si Tatay Eddie sa paggagamas. Ginagawa niya raw ito para malinis tingnan ng paligid niya. Bali nga pala minsan inuupahan siya sa paggagamas, kaya ganoon na lang din kasanay si Tatay Eddie. Maya-maya nga lang ay aking inintindi na ang ipangtatambak sa kusina, na kahit umulan man ay hindi na magpuputik sa loob ng bahay niya. Minsan raw ay pinapasok ng tubig, kaya nagiging maputik sa loob. Kaya isa rin ito sa naging plano. At so ayan na nga po, at hinukay na nga namin itong tumpok ng lupa. Iniisip pa nga namin kung may nakatira rito, kaya napapatabi po na lang. At nagpatuloy nga kami ng may kunting kaba. Kasabay na nga rin ang paglalagyan ng lutuan ni Tatay Eddie. Ginawa na lang din siya ng mababang lutuan, dahil ito ang request niya upang hindi daw siya mahirapan. At yero na rin lang ang pinakandingding nito para iwas sunog, dahil minsan na rin daw ito nasunugan, 10 taon na rin na nakalipas. Kaya mapapansin sa bahay niya na walang gaanong gamit at damit. So hindi pa po dito natatapos ang mission natin mga kababayan. Marami pa pong gagawin, kaya inyong abangan. After digdikin ng lupa at ayusin ang tambak sa magiging lutuan niya, ready na nga lagyan ng simento. Kung papanoorin nga natin, parang simple lang yung ginagawa, mabilis, yung tipong hindi nakikita ang pagod. Pero para sa akin, ito yung pinakamahirap na part. Sa paghalo pala ng simento ay napakahirap na. Paano pa po kaya yung mga construction worker na maghapon ginagawa yung ganito, na walang makinang ginagamit? Kaya saludo po ako sa lahat ng mga construction worker at ginagawa yung mga ganitong bagay. Kababayan, at tapos na po namin gawin yung bahay ni Tatay Eddie. So after 7 days ng pagkatrabaho, ito yung naging resulta. Ayan. So makakalipat na rin si Tatay Eddie din sa bagong bahay niya. So mangyayari sa lumang bahay niya ay gigibain na lamang daw niya. So tutulungan natin siya sa paggiba. Lubos po ako nagpapasalamat sa ating sponsor na si Ma'am Betty, na kung hindi dahil rin po sa kanya ay hindi natin ito magagawa. Maraming salamat po, Ma'am. At kay Tatay Rene na ating panday na napakabilis gumawa. Ako lang ang helper niya pero walang sinasayang na oras. Maraming salamat po. At kay Tita Maria Macnet, salamat po sa groceries para kay Tatay Eddie. God bless you po. At sa mga viewers and patuloy na nagsishare ng ating mga video, maraming salamat po. Abangan niyo po ang mga susunod na mangyayari para kay Tatay Eddie. Kakulay pa pala kami ng Tatay Eddie ayo. Tayo? Kakulay pa tayo ng damit ay. Enjoy. Sige po. Bye-bye. Hapon na.